radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurog-dilain na panlantaw. Iba't ibang balita. Isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal. Isa ka pungsod. Magkadurog-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurog-dilain na panlantaw. Iba't ibang balita. Isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal. Isa ka pungsod. Magkadurog-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. 5.9 Radyo Natin FM ako, Tabato City of Manila Broadcasting Company. As a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-siyama sa buwan ng Mayo 2026. At ika-22 naman po sa buwan ng Dulkada 1447 na sa atin pong Hijri calendar. Welcome sa Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sama-sama ho tayo hanggang alas 5 ng hapon. At kami ho ay bagati ng mga balita, kaganapan sa loob at labas ng atin pong bansa. Ngayon ay araw ng Sabado, 22 sa buwan ng Dulkada 1447 sa atin pong Hijri calendar. Sa ngalan po ng aming station manager, sa aming admin officer, and of course sa aming broadcast media engineers, sa aming news head, sa aming news writer, sa ngalan ni Ma'am Noronisa Mamintala Kusain, ako po muna ang inyong pansamantalang makakasama sa Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. 18 minuto makalipas alas 4 ng hapon, manatili hong nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Sama-sama tayo Bangsamoro. Labing 8 minuto makalipas alas 4 ng hapon. At ngayon, narito na ang atin pong mga balita. Kusang nagpasya at nagbitiw sa kanyang kandidatura si Profesora Sheikh Abdul Hadi Mandagumander para sa posisyong District Representative ng 5th District ng Maguindanao del Norte sa ilalim ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP. Naging emosyonal ang paglalahad ni Sheikh Gumander sa harap ng mga mamamahayag at taga-suporta na sa sinagawang pulong balitaan sa Purok 3, Barangay Bungabong, Sultan Mastura noong kahapon, sa buwan ng Mayo 2026. Ayon sa kandidato, naging napakahirap ng desisyong ito dahil alam niyang maraming nasasakupan ang umaasa sa kanya at malaki na rin ang naging effort na inilaan niya kasama ang kanyang pamilya, kamag-anak at mga kaibigan at taga-suporta.
Ipinaliwanag niya na ang kanyang pag-urong ay nag-ugat sa kanyang matibay na paniniwala at pagsunod sa nakakataas. Binanggit niya ang isang hadith o aral ni Propeta Muhammad na nagtuturo na dapat sumunod ang mga mananampalataya sa kanilang mga namumuno. Marinding itinanggi ni Commander na siya ay umatras dahil sa takot o dahil siya ay sinuhulan. Dagdag pa nito, bilang isang Muslim, mahalaga ang pagkakaroon ng malawak na pangunawa at pagpapakumbaba sa pagsunod sa utos at desisyon ng nakakataas o sa Central Committee. 20 minutes mga kalipas mula 4 ng hapon. Sa iba pa natin mga balita, karagdagang 33 aspiring teachers mula sa 5 bayan ng Maguindanao del Sur ang lumahok sa ikalimang araw ng mapagtimbang free let review caravan na naglalayong tulungan ang mga education graduates na makapasa sa licensure examination for teachers o LET. Kabilang sa mga dumalo ang mga teacher hopefuls mula sa South UP, Dato Anggal, Mitimbang, Talaya, Nagindulungan at Dato Saudi. Ayon sa mga organizer, layunin ng programa na mapalakas ang kakayahan at kahandaan ng mga future educators upang mas mapabuti rin ang kalidad ng edukasyon para sa mga susunod na henerasyon ng mag-aaral. Sinabi rin ng pamahalaang panlalawigan na malaking tulong ang libreng review program sa mga kabataang nais maging lisensyadong guro, ngunit may limitadong kakayahang pinansyal para makapag-enroll sa mga pribadong review centers. Sa ilalim ng pamuno ni Governor Ali Mitimbang Sr., patuloy na isinusulong ang mapatimbang free let review program bilang bahagi ng advokasya ng lalawigan para sa edukasyon at pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga pamilya sa Maguindanao del Sur. Patuloy namang hinikayat ng programa ang mga education graduates na pagbutihin ang kanilang paghahanda at panatilihing determinado sa pag-aabot ng kanilang mga pangarap bilang mga guro. 22 minutes mga kalipas mula 4 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid po sa inyo ng Corawato Institute of Technology Foundation Incorporated. Hatid din po sa inyo ng Bagwalaying In Clinic, ng Glang Eye Care Clinic, KCC Mall of Cotabato. At syempre hatid din po sa inyo ng Ministry of Labor and Employment o Molly Farm. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. Maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng mollyportal.h. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated,
Tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, weight taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Bay, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangingile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakiog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin magkatawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check-upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito Bapa? Maya ba sa pagkambitiatan na mapakaya daun kasaki kabawangan ko namag? Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah na nalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami. Mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata. Undo kompleto yung mga gamit nin. Naangay kano sa Glang Eye Care Clinic. Matun sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila 0966-024-6066. Kano email ad nila glangacc@yahoo.com. Angay ka dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic.
Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. One radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. 30 minutes makalipas walas 4 ng hapon at kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sa pagpapatuloy natin po mga balita bilang bahagi ng pagsusulong ng transparency, accountability at mahusay na serbisyong publiko. Isinailalim ng Ministry of Science and Technology, MOST BARM, ang kanilang mga programa at accomplishments na dapat review noong Mayo 6, 2026. Layunin itong suriin ang performance ng ministeryo para sa fiscal year 2025 at palakasin pa ang implementasyon ng mga proyekto at serbisyong makikinabang sa mamamayang Bangsamoro. Binigyan diin ni Minister MP Bailing S. Mantawil ang kahalagahan ng pagkakaisa at dedikasyon ng bawat kawani sa patuloy na pagsusulong ng makaagham, makabago at makataong serbisyo tungo sa mas maunlad na Bangsamoro. 32 minutes makalipas walas 4 ng hapon at kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sa iba pa nating mga balita, opisyal na nakapaghain ng kanyang Certificate of Candidacy noong 7 ng Mayo 2026 sa Comelec BARM si former Congresswoman at ina ng BOL na si Bay Sandra Sinsuat Sema. Siya ay tatakbo bilang 4th District Representative ng Maguindanao del Norte para sa darating na September 14, 2026 BARM Parliamentary Elections sa ilalim ng partidong Bangsamoro Party o BAPA. Kasama nito si Molly Bar, Minister at Bangsamoro Party President Dato Muslimin Bapamos G. Sema at Member of Parliament Attorney Omar Sema. Sila ay nakatutok sa patuloy na laban para sa pagkakaisa, maayos na pamamahala at makabuluhang serbisyo para sa Bangsamoro. Ayon kay Sema, ipagpapatuloy nila ang adhikain para sa isang mas progresibo, mapayapa at mas inklusibong kinabukasan para sa mamamayan ng Maguindanao del Norte. 33 minutes makalipas walas 4 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid po sa inyo ng Ministry of Labor and Employment, Molly BARM, sa pamumuno ni Dato Muslimin G. Sema at sa kanilang General Director, Dato Suraba Abutazil Jr. Samantala, sa iba pa natin mga balita, sa gitna ng tumitinding paghanda para sa halalan, rumatsada ang United Bangsamoro Justice Party
o UBJP sa isang malakihang caravan bilang pagpapakita ng lakas at determinasyon sa paggain ng kanilang Certificate of Candidacy para sa BARM parliamentary elections kasama ng kanilang mga taga-suporta patungo sa tanggapan ng Commission on Elections BARM compound noong ika-6 sa buwan ng Mayo 2026. Pinakita sa naturang aktibidad ang kahandaan ng partido na aktibong makilahok sa demokratikong proseso na layong maisulong ang kapakanan at kinabukasan ng mamamayang bangsamoro sa pamamagitan ng mapayapa at makabuluhang halalan. Kabilang sa mga naghain ng kandidatura si Profesor Hashim Mantikayan na nagbahagi ng kanyang pananaw hinggil sa kanyang pagpasok sa larangan ng politika at sa patuloy na pagsusulong ng advokasya ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ayon kay Mantikayan, matagal na niyang kinikilala at sinusuportahan ang layunin ng MILF at naniniwala siyang ang kanilang pakikibaka ay nasa tamang direksyon. Anya mula sa armadong pakikibaka, ito ay unti-unting naisasali na sa demokratikong pamamaraan kung saan ang laban ay sinusulong na sa larangan ng politika. Dagdag pa niya, bagamat ito ang kanyang unang pagsabak sa politika, tinuturing niya itong bahagi ng mas malawak na proseso ng political settlement sa Bangsamoro. Hinihikayat din niya ang mga mamamayan, particular sa District 3 ng Cotabato City, na suportahan ang kanilang advokasya para sa inklusibo at pangmatagalang kaunlaran. Binigyan din ni Mantikayan ang kahalagahan ng patuloy na pagpapatupad ng mga reforma sa ilalim ng normalization process sa pagitan ng MILF at ng pamahalaan ng Pilipinas. Anya, ang halalan ay isang mahalagang pagkakataon upang maisulong ang mga programang magpapabuti sa kalagayan ng mga komunidad sa rehiyon. minutes mga kalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sa iba pa nating mga balita, mga kasaysayang sabayang paghain ng Certificate of Candidacy o COC ng mga aspirante ng Bangsamoro Federalist Party o BFP mula sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Special Geographic Area. Kamakailan ang isinagawa kasabay ng filing ng mga kandidato mula sa mga island provinces ng Basilan at Tawi-Tawi. Itinuturing ito ng ilang media practitioners bilang largest COC filing ng Cotabato City history matapos sa dagsain ng malawak na suporta mula sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tinatayang nasa 200 na sasakyan na ang nakiisa sa caravan habang umabot naman sa mahigit kumulang 15,000 na katao ang nagpakita ng suporta sa mga pangunahing lansangan ng Cotabato City. Nakiisa rin sa makasisayang pagkilos ang kaalyadong Mahardika Party na hayagang nag-endorso sa mga kandidato ng BFP sa lungsod. Patunay ng lumalawak na pagkakaisa at koalisyon para sa kinabukasan ng Bangsamoro. Ang BFP ay nagpapasalamat sa lahat ng supporters ng partido mula sa Tawi-Tawi, Basilan, Lano del Sur, Maguindanao del Norte, Special Geographic Area hanggang Maguindanao del Sur. At sila ay nagpapasalamat sa mainit na pagtanggap sa tunay na panawagan para sa mas inklusibong gobyerno sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 39 minutes mga kalipas oras 4 ng hapon. Ang oras niya na yatid po sa inyo ng
Bagwa Lying-in Clinic. Hatid din po sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, Glang Eye Care Clinic. At syempre ang oras ay hatid din po sa inyo ng KCC Mall of Cotabato. And of course, hatid din po sa inyo ng Ministry of Labor and Employment, Molly Barm, sa pamumuno ni Molly Barm, Minister Dato Muslimin Gisema, at sa kanilang General Director, Dato Saraba Abutazila Jr. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat.
Bay, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangingili ko di ako pagkabati sa Quran kaya ko gede sa mapya nakiugo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Sur lang, eye care clinic. Matunong kayo ito ba Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakayat daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah na nalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi kano sa Glang Eye Care Clinic, maton sa Balaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! The country's friendly station, Radyo Natin. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa KITP, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa KITP. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa KITP, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. 48 minutes makakalipas walas 4 ng hapon at kayo pa rin patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. At sa iba pa natin mga balita, umabot sa kabuang 1,977 mula sa indigent sectors sa iba't ibang bayan sa Lanao del Sur ang tumanggap ng tulong pinansyal. Mula sa MSSD, katuwang ang mga tanggapan ng mga member of parliament sa ilalim ng programang Angat Bangsamoro, Kabataan na tungo sa katarungan o karunungan o kabataan na tungo sa karunungan o ABAC at Bangsamoro Sagip Kabuhayan o BSK na isinagawa sa Marawi City.
Noong May 4 hanggang 5, nasa 1,755 na estudyante ang nabigyan ng educational assistance sa provincial gymnasium sa pamamagitan ng opisina ni MP Khalid Haji Abdullah. Sa bilang na ito, 1,148 ay high school students at 607 ay college students. Samantala, sa pakikipagtulungan sa opisina ni MP Don Mustafa Luong, karagdagang 167 na estudyante ang tumanggap din ng tulong noong May 6, kabilang ang 124 na high school at 43 na college students. Sa ilalim ng ABACA program, nakatanggap ang mga high school students ng 3,000 pesos habang ang mga college students ay nakatanggap ng 10,000 pesos bilang suporta sa kanilang gastusin sa pag-aaral. Sa ilalim naman ng BSK program, 55 na benepisyaryo ang nabigyan ng 15,000 pesos na tulong pinansyal upang suportahan at palakasin ang kanilang kabuhayan. Sa kabuuan, layunin ng tuloy-tuloy na educational at livelihood interventions ng MSSD na mabigyan ng mas malawak na oportunidad ang mga benepisyaryo, mapaangat ang kanilang antas ng pamumuhay at mapatatag ang kanilang kinabukasan. 51 minutes makakalipas alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo ng TNFM Cotabato City. Ikinatuwa ng Commission on Elections o COMELEC ang maayos at mapayapang pagsisimula ng proseso ng halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAR matapos walang maitalang election-related violence sa filing ng candidates of o certificate of candidates candidacy o COC ngayong linggo. Ayon ang kay COMELEC spokesperson na John Rex Laujanco, wala pang naiuulat na karahasan mula sa Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP mula nang magsimula ang election period. Karamihan sa issue sa filing ng COC ay kakulangan o pagkakamali sa mga requirements tulad ng forms at literato na agad namang pinapabago ng COMELEC. Ayon kay Laujanco, mahalaga ang pagsusumite ng larawan ng mga kandidato dahil ilalagay ito sa balota ng BARM elections upang mas madaling makilala ng mga botante ang kanilang iboboto. Dagdag pa niya, maaaring magsilbing modelo ang sistemang ito para sa mga susunod na halalan sa bansa. Pinaliwanag din ng COMELEC na sa BARM elections, pinagbabawal ang pagtakbo ng mga magkakamag-anak hanggang sa second civil degree sa loob ng isang partido. Ayon kay Laujanco, ang bawat political party ay maghahain ng 40 nominees at kinakailangan ng affidavit of non-affinity upang mapatunayan na walang magkakamag-anak sa mga kandidato. Magpapatupad din ng gun ban at checkpoints sa mga susunod na buwan bilang paghahanda sa halalan sa BARM na nakatakda sa September 14, 2026. Paalala ng COMELEC sa publiko na makiisa at huwag mabahala sa mga checkpoints dahil bahagi ito ng seguridad at kaayusan ng eleksyon. Tiniyak din ng COMELEC ang transparency sa proseso ng halalan sa pamamagitan ng live streaming ng mga aktibidad tulad ng paggawa at pag-imprinta ng balota. .54 makakalipas alas 4 ng hapon at kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo ng TNFM Cotabato City. Sa iba pa nating mga balita sa ating national news, nais ni Senate President Pro
Tempore Panfilo Lacson na imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang umano'y nangyayaring katiwalian sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa iminungkahi ni Senate iminungkahing Senate Resolution 381, ibinahagi ni Lacson ang isang memorandum ng tanggapan ng PSA na nagpapakita ng isang algorithmic audit sa buong bansa sa mga talaan ng late registration mula 2010 hanggang 2023 kung saan natuklasan na 50,532 sa talaan ng 1,634 sa iba't ibang local na civil registry ang na-flag at posibleng hindi totoo. Sa sinasagawang investigasyon ng PSA at National Bureau of Investigation ng NBI, lumalabas na ginamit ng isang sindikato ang sistema ng late registration upang magbigay ng mga pekeng pagkakakilanlan sa mga dayuhan. Karamihan ay mga Chinese sa pamagitan ng paggamit ng mga pekeng dokumento at mga pekeng notarization. Binanggit din niya ang aligasyon ng pandaraya sa Davao, Puerto Princesa at Pampanga. 55 minutes makalipas walas 4 ng hapon at kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin po ng Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Bilang panghuli sa atin po mga balita, hinimok ni Quezon City Representative Patrick Michael Vargas ang kaniyang mga kapwa mambabatas sa House of Representatives na bigyang prioridad ang dalawang panukalang batas na layong mapaputi ang kondisyon ng mga health workers sa bansa at maiwasan ang patuloy na pag-alis nila sa Pilipinas. Sa isang pahayag noong Biyernes, kasunod ng Health Workers Day, isinusulong ni Vargas ang House Bill number 3520 o Government Medical Doctors Salary Upgrading Act na magtataas ng basic pay ng mga government doctors mula salary grade 21 patungong salary grade 23. Ibig sabihin na tataas ang sahod mula 73,303 pesos sa patong 91,306 pesos hanggang o dagdag na 18,003 pesos. Ayon na kay Vargas, makakatulong ito para mabawasan ang pag-alis ng mga doktor sa ibang bansa. Dagdag pa niya, sa ilalim ng panukala, inatasan ng Department of Health na maghanda ng nakalaang budget sa loob ng hindi bababa sa 5 taon upang punduhan ang pagtaas ng sahod. Habang ang Department of Budget and Management o DBM naman ang mag-a-adjust ng pondo para sa implementasyon. Samantala, isinusulong din ni Vargas ang House Bill number 3398 o Care for Nurses Welfare Act na magtatakda ng limitasyon sa oras ng trabaho ng mga nurse. Layunin nitong ipagbawal ang pag-obliga sa mga nurse na magtrabaho ng lampas 8 oras kada shift o higit 40 hours kada linggo. Ayon sa kanya, ang dalawang panukala ay pagkilala at suporta sa sakripisyo ng mga frontliner sa sektor ng kalusugan. ...58 minutes makakalipas walas 4 ng hapon at kayo pa rin patuloy na nakikinig sa atin po ng Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Hello kanya ma'am o mukul sumitimbang wayang. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig at sa panunood. And hello kay ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kabang samuro. Mapaya malulom sa Likitano Langon na always nakikinig, watching
Always watching, pa-shout out kay Dato Tong Waya, watching from Purok Bayalabi, Barangay Dato Balabaran, Sukran. And hello kay Mama Sambay Adam. Hi Ate Liza. Hi Ate. Mama, good afternoon. Watching from Almonte Extension, Cotabato City. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig at sa panunood sa Radyo Natin FM Cotabato City. Alright, 59 minutes makakalipas walas 4 ng hapon. At yan po ang kabuuan ng ating pangarangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Saturday edition ng Radyo Natin FM. Ngayon ay araw ng Sabado. 9 sa buwan ng Mayo 2026. At ika-22 naman po sa buwan ng Dulkada 1447 sa atin pong Hijri calendar. Sa ngalan po ng aming station manager, sa aming broadcast media engineers, and of course sa aming news head, sa aming news writer, sa ngalan po ni Ma'am Noronisa Mamintala Kusain, ako po muna ang inyong pansamantalang nakasama sa Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Hanggang sa muli ho, sa ganito pa ring oras at himpilan, na manatili ho nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Sama-sama tayo Bangsamoro. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurot-dilain na panlantaw. iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal, isa ka puso. Magkadurot-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radio natin.